Ang dinudukot sa video ay hindi buhangin, kundi mga baby crabs. Tingnan niyong mabuti, ang liliit at ang bibilis nilang gumalaw. Libo-libong baby crabs ang pinapakawalan hindi sa kung saan mang katubigan, kundi sa mga palayan o rice fields. At sa palayang ito ay binubuhos ni Kuya ang sako ng maliliit na alimango. Kasabay ng paglago ng mga palay ay ang paglaki rin ng mga alimango. Ngunit hindi lamang sila basta-bastang pinakawalan sa palayan, bagkus malaking tulong sila sa mga farmer upang mapaganda ang kanilang ani. Pero paano? Halos kalahati ng populasyon ng mundo ang nakadepende sa kanin bilang pangunahing pagkain. Ngunit hindi madaling sustentuhan ang malaking demand na ito lalo pat maraming pagsubok ang kinakaharap ng mga rice farmers gaya ng climate change, kakulangan sa tubig, pagbaba ng kalidad ng lupa at mga peste at sakit. May nadiskubring solusyon para dito ang China na isa sa malalaking producer ng bigas sa buong mundo. Sa loob ng 2,000 years ay isinasagawa na nila ang pagsasanib ng pangisdaan at palayan. Sinundan na rin sila ng ibang mga kalapit bansa gaya ng Vietnam, Malaysia at Pilipinas gamit ang iba't ibang aquatic species gaya ng mga pato at isda. At sa nakalipas ngang 30 years ay na-develop naman ng mga Chino ang sistema ng rice crab co-culture kung saan pinapakawalan ang Chinese mitten crab sa palayan. Ito ang nagsisilbing natural na pesticide sa mga palay at pareho raw itong may benepisyo sa hayop at halaman. Ngunit paano nga ba ito ginagawa? Una, inihahanda ang palayan sa pamamagitan ng paghuhukay ng kanal sa paligid nito para tirahan ng crabs. Nauunang itanim ang palay bago pakawalan ang mga munting alimango. Sa paglaki ng palay ay magsisilbi itong silungan para sa mga crabs, habang sila naman ang kumakain sa mga peste at damo upang mabawasan ang pangangailangan sa mga chemical na fertilizer at pesticide. Ayon pa sa isang pag-aaral na tumagal ng 16 years, malaki ang naitutulong ng crabs upang mapaganda ang lupa na nagre-resulta sa mas mataas na kalidad ng bigas. Dahil dito, tumataas ang kita ng farmers ng mahigit 18,000 Chinese yuan o halos 140,000 pesos kada ektarya. Twice a year kung mag-harvest ng palay ang mga Chinese farmer, kung kailan isinasabay na rin nila ang pag-harvest sa mga adult crabs na kanila ring naibibenta. At ito ay dagdag kita na rin para sa mga farmer. Kung pag-aaralan palang mabuti ang relasyon ng iba't ibang species, makikita natin na kayang lutasin ng kalikasan ang sarili nitong mga hamon nang hindi nangangailangan ng anumang kemikal. May alam pa ba kayong ibang hayop na pinapalaki sa palayan, mga ka-awesome? This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!